Isang mapagpalang araw po sa lahat. God is so good for this revelation. Amen. So, dito po sa Lucas 4 from 1 to 13, sabi dito, ang pagtukso kay Jesus. Mula sa Jordan, bumalik si Jesus na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang sa loob ng 40 araw. At doon siya tinukso ng dyablo. Hindi siya kumain ng anuman sa buong panahong iyon, kaya't siya'y nagutom. Sinabi sa kanya ng dyablo, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mong maging tinapay ang batong ito. Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasusulat, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay. Dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na lugar at sa ilang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa buong daigdig. Sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang pamamahala sa lahat ng kahariang ito at ang kalakilaan nito. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kaninuman na naisin ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging sa iyo na ang lahat ng ito. Sumagot si Jesus, nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Dinala siya ng dyablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem at sinabi sa kanya, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, magpatihulog ka dahil nasusulat, sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin, sila'y uutusan upang ikaw ay iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalayan ng sa mga bato, paamo hindi masasaktan. Subalit sinagot siya ni Jesus, nasusulat, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Pagkatapos tuksohin si Jesus sa lahat ng paraan, umalis na ang dyablo at naghihintay ng ibang pagkakataon. So, God reveals for me in this chapter na ang dyablo is talagang mapagtukso. Amen? So, kung wala po tayong founded ng salita ng Panginoon, talagang madadala tayo sa tukso ng dyablo, sa mga pain ng dyablo. So, sabi nga doon, diba, resist it and he will flee from you. Katulad ni Jesus, ang tanging sandata niya lamang is ang salita ng Panginoon na lagi niyang sinasabi niya, nasusulat, nasusulat, nasusulat. For 3 times na binanggit dito sa chapter na ito. Amen. So, kaya pinaalalahanan tayo ng Panginoon, amen, na lagi tayong mapaghanda, mapagmasid at mag-ingat. Sapagkat ang dyablo, ang kaaway, amen, ay lagi may kaparaanan para tayo ay mawala. Amen. Mawala sa presensya ng Panginoon. Mabihag niya tayo at kanyang mahahawakan. Amen. So, bilang isang anak ng isang Diyos, matuto tayong tumanggi sa mga bagay na makakasira ng ating mga pananampalataya sa Diyos. Mga bagay na makapagpapalayo, amen, sa presensya ng Panginoon. So, gaano man ito kaliit o kalaki, kasarap at kaganda sa ating panlasa o sa ating paningin, palagi nating suriin kung ang mga bagay na ito ay kalooban o galing nga ba sa ating Diyos. Makakabuti ba ito o makakasama? Kaya lagi nating tatandaan kung ano nga ba ang ating purpose, kung bakit tayo nabubuhay sa mundong ito. Na lagi rin natin iisipin na wala tayong ibang sasambahin, amen, wala tayong pupurihin, wala tayong ibang pagsisilbihan kundi ang nag-iisang Diyos ng langit at ng lupa, amen. Ang nag-iisang Diyos na kailanman hindi nagbago sa kanyang mga pangako. Ang Diyos ng simula at ng katapusan, amen. So, pinaalalahanan tayo lagi ng Panginoon na kung ito bang mga bagay na ito ay galing sa Panginoon or hindi. Amen. So, mapagpala pong araw sa lahat. Nawa po ay mayroon po tayong napulot. Amen. Sa passage na ito. God bless you all po.